Abe, akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Abe, meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita at inuupahan ng 10,000 kada isa. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga subscriber po na napaka-diehard, napaka-supportive po ninyo sa ating YouTube channel na hindi po nawawala ang inyong pangalan sa ating comment sections. Marami pong salamat ha. Tuwing may upload po ako, present lagi yung mga pangalan ninyo dyan. Kahit nga sabi ko, kunting views, maraming views, nandyan ho ang pangalan ninyo. Sobra-sobra talagang suporta niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtiwala dito sa ating YouTube channel. Sana ho, tuloy-tuloy pa ho ang ating pagsama-sama ho dito. Kasi ito lang naman ang ano ko talaga eh. Sabi ko nga dito, ngak-ngak ako ng ngak-ngak dito, bahala na. Kung mga buliskad ni hangwait, bahala na. Parang kumain ako ng sili dito. Basta hindi ako mananahimik dito sa ating nakikita ngayon sa ating gobyerno, basta lahat na nakikita natin dito, pasukin natin yan, pakialaman natin yan, magkomentaryo tayo dito. Kasi umaboso na talaga yung mga nasa gobyerno natin ngayon. Nakita naman natin ngayon eh. Kapanig sa opposition dito sa Duterte na mga kasamahan, grabe. Sandamakmak na mga kaso, sandamakmak na mga pagbibintang. Pero kapag dito sa side ni Bongbong Marcos, halatado naman na mayroon silang mga tinatago talaga, tahimik ang gobyerno, ombudsman, DOJ. Alam nyo, nainis ako dyan sa ombudsman din na bukod kay Boyeng Remulla na sobrang inis ako sa mukha niya na mukhang kalansay na yung itsura niya, no? Mukhang bulok na, mukhang ano pa bang tawag pwede sa kanya ni Boyeng Remulla na yung assistant pa niya, yung sa ombudsman na yan, yung si Clavano ba yan, na sungki-sungki ang ipin. Pambihira ka naman. Laki ng kita niyo dyan na mga malita rin yan eh, sa ombudsman na imposible naman yan. Hawakan ba yan ni Remulla kung wala siyang dyan, mapapala? Kasi kaya nga hinawakan yan ni Remulla, gawa ng malaki ang kanyang dyan, malaki ang kanyang mga kickback ko dyan. Nako! Kasi nga dyan mga malalakihang kaso dyan eh, kaya dyan ang suhulan. Tapos itong Clavano na yan, matino-tino pa naman ipin ko sa kanya, hindi nga kasi ipin naman yung Clavano yung dito sa baba niya, sungki paayos mo naman Clavano, ang laki-laki ng sweldo ninyo dyan eh, pambihira naman. Di nainis kasi ako niyan kasi nahawa na kay Boyeng Remulla yung amo niya na sobra talaga kademonyo ng hudas pa, pambihira talaga kaya ito sa lugar pala diha sa Bohol sa San Carlos Pilar Bohol, majong adlaw ni juntanan diha sa mga kaigsuunan diha, mga kaparyentihan, mga silingan, kaigagawan, basta tanan tibok Bohol basta tanan na diha sa side pod sa kabilang side sa Negros, ang side sa asawa diha sa Negros Occidental sa may San Enrique halong kamuda tanan. Okay, mapanood niyo itong video na to, itong pare na nagsalita na rin. Grabe pala, kaya pala itong mga pare ngayon, kapag nagsalita, panig talaga sa gobyerno. Bayad pa lang mga lintik na yan. Konfirmado nitong pare na tong, sino ba to? Father Ponce. Ay salamat Father sa sa sinabi mo talaga. Kasi talagang tumatayo ang balahibo ko sa sinabi nito. Panoorin natin yung video. Huwag kayong kukurap nito sa pare na to Isiniwalat niya ang totoong totoo nito. Abe, akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Abe, meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita at inuupahan ng 10,000 kada isa. Masyadong karumal-dumal to. Pinagmumukha kaming mukhang pera na hindi naman totoo. Siguradong magigising lalo kayo rito. Heto sabi, isa na lebran, 20,000. Wow! May 10 paring nagmisa, bawat isang pare ang ibinigay ay 10,000. Noon huwag ka nagsesyon, ang pinag-uusapan lang, 5,000 lang.
5,000 lang daw ang ibibigay sa mga pare. Wala nga ibinigay kahit 5,000 eh. O di lalong nagkanda-hetot-hetot sila ngayon. Mga kapatid, ako'y aalis na po rito sa Hagunoy. Ni minsan hindi ako nakatanggap ng 10,000 na stipend sa misa. Magkikita po kami ng bishop sa seminaryo sa Giginto. Sasangguni ko sa kanya to. Huwag siyang magkakamali na sabihin niyang idemanda ko. Ididemanda ko po talaga to. Yun lang ang iniintay ko talaga. Papile ko yung case na yan sa ombudsman. Iiyak yung mga yan. Mawawala ng benepisyo yan pagka na-convict dito sa kaso na to. Maliwanag na ito, malversation, graft and corruption. Yan ba ang itinuro ni Kristo sa mga namumuno? Napakasama ng iyong ginagawa na pati patron na si Santa Ana, pati ang simbahan ay ginagamit mo dahil lang sa kasakiman sa pera. Ang pinakamasaklap, yung ikubli mo, yung katotohanan sa anino ng kasinungalingan at yung sa iyong paglilingkod ay gamitin mo yung kasinungalingan para nang sa ganun magawa mo kung ano yung gusto mo, lalo na sa mga bagay na mahalaga, sa mga bagay na material. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ito, bibigyan ko kayo ng pasabog. Total, ang pinag-uusapan natin, kampanin, assignment. Pinamimigay na yata yung pwesto ng palengke. Meron diyang isang politiko, 4 ang pwesto, yan. Pagtanong nyo na lang, huwag na ako. Andiyan na. Mukhang nagsisimula ng magparte-parte. Ito yung sinasabi ko, yung namumuno ka, ginagamit mo ang lahat ng paraan, pati kasinungalingan, para nang sa ganon, makinabang ka sa iyong pamumuno. Ito po, baka sabihin na naman ng mga politiko rito, nagsasalita ako ng walang batayan. Galing po ito, Treasurer's Office at sa record section ng munisipyo. Ano nakalagay dito? Umawa kayo sa upuan nyo, baka kayong malaglag. Ito'y tungkol sa kapistahan ng mahal na patron nating Santa Ana, buwan ng Abril, Pistang Bayan. Pistang Bayan, hindi ho yun July. Nakalagay dito, Triduo at kapistahan, ginastos, 40,000. Ibig sabihin ng Triduo, 3 araw na nobena, saka yung kapistahan, 4. Nakalagay kapistahan, walang liquidation na nakalagay. Okay, pagbigyan na natin. Ito madugo. Itong pangalawa. Pakinggan po ninyo. Ito. Stipend, Triduo. Ibig sabihin ng stipend po, yung ibinibigay na sobre sa mga paring nagmimisa. Ito po. 10,000 times 10 persons, 100,000. Ibig sabihin, may 10 paring nagmisa, bawat isang pare ang ibinigay ay 10,000. Mga kapatid, ako'y aalis na po rito sa Hagunoy. Ni minsan hindi ako nakatanggap ng 10,000 na stipend sa misa. Masyadong karumal-dumal to. Itong ginagawa na to. Pinagmumukha kaming mukhang pera na hindi naman totoo. At isipin niyo, iti para kay Santa Ana. Meron silang lakas ng loob. Ginagamit si Santa Ana para ganito ang dapat gawin. Hindi pa po tapos. Hawak ulit sa upuan. Co-celebrants. Yung una, yung nagmimisa, yung co-celebrants, ito yung maraming mga pari na sumasama, halimbawa, sa misa, yung mga nakaupo sa likod. Nakalagay dito, co-celebrants, 10,000 times 10,000. Ito na naman. At 100,000 na naman yan, 100,000. Akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita. At inuupahan ng 10,000 kada isa. Baka bumangon na yung mga paring nakalibing din ng taga-Hagunoy para magmisa. Sipin ninyo,
Wala akong natatandaan na merong ganong karami, pistang bayan, na nagmisa, sumama, na at walang, to tell you the truth, kahit sino po siguro rito, walang tinanggap. Sa totoo, bago ako magmisa, merong nakikipag-usap sa akin sa cellphone, sa messenger, na konsihala. Ang sabi, nung huwag ka nagsesyon, ang pinag-uusapan lang, 5,000 lang. 5,000 lang daw ang ibibigay sa mga pare. Eh, wala kang ibinigay kahit 5,000 eh. O di lalong nagkanda hetot-hetot sila ngayon. O ngayon, hindi ko nakasave sa akin yun. Hindi meron ako ebidensya. Lalo ngayon, na maliwanag. O. Ito pa po, hindi pa tapos. Siguradong magigising lalo kayo rito. Celebrant. Yun, nako. yung mga binabanggit nung una, yung mga supporting cast, yung mga supporting ano lang yan eh, actress at actors, ano ho. O heto sabi, celebrant, 20,000. Wow! Wow! Eh, obispo nga, 10,000 lang ang ibinibigay dyan pag pumunta eh. Ngayon, depende kung generous ka. Eh, ngayon wala namang obispo. Kami-kami lang eh. At nalagay mo, 20,000. Aba, pagkaganyan ng usapin ay baka kailalong sipaging magmisa, pero mo yan, lalong gaganahan akong magmisa yan. Yung simple-simple lang, nakita nyo naman. Pinagbubutit, binibigay ko ang lahat. Nag-report tayo rito ng kaperahan, ultimong 5 sentimo, 5, nire-report natin. At ngayon, ganito gagawin sa atin, mga kapatid. Ito, bukas, magkikita po kami ng bishop sa seminaryo sa Giginto. Sasangguni ko sa kanya to. Siyempre, ama. Kung ano sabihin niya sa akin, pag huwag siyang magkakamali na sabihin niyang idemanda ko, ididemanda ko po talaga to. Yun lang ang iniintay ko talaga. Papile ko yung case na yan sa ombudsman para lahat ng mga nandiyan kung sino man ang dapat sumabit, may mga nakapirma po, hindi ko na lang babanggitin. No? Nandyan, malinaw. Iiyak ko lahat sa akin itong mga ito, mga kapatid. Iiyak yung mga yan. Mawawala ng benepisyo yan pagka na-convict dito sa kaso na to. Maliwanag na ito, malversation, di ba? Graft and corruption. Yan ba ang itinuro ni Kristo sa mga namumuno? Paano ka makagagawa ng mga alagad? Paano mo makukumbinsi yung isang makasalanan na magbalik loob sa Diyos, maging alagad ni Kristo? Kung ikaw mismo na kumukumbinsi at umaakay, may putik ka. Putik. At napakasama ng iyong ginagawa na pati patron na si Santa Ana, pati ang simbahan ay ginagamit mo dahil lang sa kasakiman sa pera. Matatakot ka ba kung ang ipapahayag mo yung sinasabing katotohanan, yung sinasabing itinuro ni Kristo? Yan ho kasi ang laging sinasabi ng iba. Bakit may mga taong ayaw magsalita? Pipi. Pero nakapagsasalita, may naririnig, nagbibingi-bingihan. May nakikita, nagbubulag-bulagan. Ayaw tatayo, ayaw magsasalita. Kapatid, pag ikaw'y nasa katotohanan, pag ikaw'y kakampi ni Kristo, pag ang tinutupad mo yung kanyang sinasabi, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gagabayan ka niya, papatnubayan ka niya, ililigtas ka niya sa kabila ng ating mga pagkukulang at kahinaan. Itong pare na to, na ano ko nito nagsalita na napupuno na rin sa mga pare kasi ngayon, na grabe kasi, mga obispo, mga kardinal, mga walang hiya na rin kasi talaga eh. Grabe nga naman talaga eh. Ngayon, konfirmado nga na itong mga pare, binayaran. Imagine ninyo, imagine natin, isang pare nagmimisa, 10,000 ang ibinibigay. Yung sabi nga niya, 10 pare yon, magkano ang nagastos doon? Nagaling sa gobyerno. Galing sa pira natin yon. 10,000 times 10, 100,000. Ano yun? Kada misa? Kaya pala ang mga pare, itong mga madre, itong mga, ano ngayon, itong
mga kardinal, mga obispo, bihirang-bihira lang ho talaga dyan ang nagsasalita. Mayroon pa akong itong pare ng Aglipayan nangingialam din dito sa sa impeachment ni BP Sara. Bayad din pala yung mga lintik na itong mga pare na to. Ako hindi ko naman na sa mga baba namuyuboy ko. Gusto ko mag-donate sa mga simbahan. Gawain ko rin kasi hindi ko naman Noong nakita ko kasi mga pare sa Katoliko at saka dito sa ahang mismo nga gibargan nga relihiyon, itong Aglipayan, yung tawag nila Iglesia Filipina Independiente, nawalan ako ng gana na mag-donate, magtulong ba sa mga ganyan na may mga kailanganin silang mga kunting tulong naman kailangan. Kaya lang nung nakita ko yung pari na yun na taga Luzon, taga Isabela, na nangialam sa impeachment, sabi ko ay anong silbi nitong pare na to? Tapos pag ganyan, ang mga pare hingi ng mga donation. Yun pala, mga hudas pala talaga kayong ibang pare diyan. Puwera na lang sa mga matitinong pare. Ang gusto kong pare talaga na hindi diyan, yung si Father Ubod lang. Although nakasubscribe ako sa kanya. Kasi gusto ko yung pare na to eh. Hindi lang Maki Duterte siya. Ang lang sa kanya talaga kasi, yung nasa tama. Pero itong pare na to si Father Ponce ba ito? Hanga ako dito sa tapang niya. Talagang binulgar niya ang simbahan na tumatanggap talaga ng suhol pala galing sa gobyerno. Akala nga daw niya may ang ghost project lang sa mga mayroon din palang ghost press. Pambira talaga ang Pilipinas ngayon. Lahat na lang talaga sinaniba na lahat. Grabe ka, Bongbong Marcos. Sino ba nag-ano nito? Siyempre para hindi siya, ang mga tao, simple lang intindihin natin yan. Para hindi lalabas sa kalye, mag people's power. Kaya pala, sabi ko bakit nangyari dito sa Katoliko na bingi dito sa mga hindi nakikita itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Animal talaga tong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Ako naniwala ako sa pare na to Malinis ang kanya hangarin. Sabi nga niya, pailan ng kaso itong mga to sa ombudsman. Parang galit na rin siya sa kapwa pare na hindi sa hindi magandang ginagawa. Kaya siya galit din. Kahit ako kanina napanood ko yung video niya, ay sabi ko grabe. Napakawalang yan na demonyo na talaga itong mga pare dito. Lalo yung Plabe, Reyes, yang si Ambo na yung kardinal ng Caloocan ba yan? Matindi ho yan. Grabe, lalo itong pare sa may Idsa Shrine. Sus, Ginoo ko. Tapos ginagamit niyo talaga ang simbahan, Ay, Ginoo ko. Panginoong Hesus talaga. Grabe na talaga. Wala na talagang tong gobyerno to. Lahat talaga binigyan na talaga nila ng maleta to lahat, Media, simbahang Katoliko, simbahang Aglipayan, kasama na ho diyan. Bukod tangi na lang talagang religious group na na hindi talaga nangingi diyan sa mga sa mga korupsyon talaga na ayaw talaga nilang korupsyon, Iglesia ni Cristo. So saludo po ako sa mga taga Iglesia ni Cristo, Sa inyo po talaga. Siguro sabi ko, mas maganda na lang tayo, siguro talaga kung lilipat na lang tayo sa Iglesia ni Cristo kapag ganito man lang yung mga Katoliko na simbahan. Sabi ko, pambihira naman talaga. Nawalan ako ng gana sa mga Katoliko Pati yung Aglipay ba? Ay, Ginoo ko. So ako talaga ako sa kanina na parang di ko maintindihan yung pumasok sa utak ko. Sabi ko walang hiya talaga itong mga pare na to. Demonyo pala talaga kayo. Puwera lang sa matitino. Kunti lang naman matitino ngayon Kaya pala sabi ko, tahimik kayo. Imbes na flood control ang issue ngayon, pilit pa rin si Sara Duterte ang inyong, may kasalanan. Buang man siguro mga paria mo. Buang man siguro mga obispuha mo. Buang mong tanang mga kardinal na yan. Grabe kayo. Ang kakapal ng mga mukha talaga ng mga pare pala. Mga obispo. Sus, tumatayo mga balahibo ko dito. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoong Hesus. Grabe talaga. So,
Ayun na, nagsalita na itong pare, itong tapang niya. Salamat Padre sa pasabog mo. Grabe pala talaga. Grabe talaga kayo. Simbahang Katoliko, magsama na kayo kay Satanas, mga animal kayo.